I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako mga bes ha, mayroon tayong upload videos update. Nako, shout out sa inyo mga bes ha, mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW, hello. Nako, kilala nyo naman siguro ito si Mayor Magalong ng Baguio, at alam din po natin ito'y bumibira sa mga ayuda. Binira ito si speaker, no? Alam nyo, lagi kong sinasabi, bago pa tayo humusga o bumira, magbintang, or manira, siguraduhin nyo na malinis ang pagkatao nyo. Dahil pag na-found out na maitim ang budhi mo, kakahiya po yun. Ibig sabihin, kinakain mo yung sinasabi mo, yun pala, ikaw ang may gawa, no? So, dahil dito mga kababayan, sinita po ni COA, si Mayor Magalong, no? Alam po natin si Mayor Magalong na may kaso ito guys ng graft and corruption sa ombudsman. Di ba? Para kompleto, detalyado mga kababayan, basahin ko po sa inyo. Guys, panoorin nyo hanggang dulo. Matatawa kayo sa mga nagko-comment. Ay, ang tindi yung kanilang banat kay Mayor Magalong. Basahin ko, okay? I-research nyo to mga kababayan makikita nyo doon. Ito courtesy po ng for the first couple, okay? Sabi dito, Mayor Magalong inilagay sa iba't ibang time deposit ang 4.4 billion pundo ng Bagyo. Nako, ano ba yun? Alam nyo, parang napapansin ko sa COA, parang nagtatrabaho sila ngayon naninita sila under the Marcos administration mga kababayan. Ang dami pong mga local governments ang nasuspindi. Ganyan kagaling si Pangulong Marcos Jr. Alam na alam niya ang mga style nito. Si PBBM pa. Alam na niya. Kaya maganda ang kanyang pamamaraan. Tingnan nyo yung isang nagko-comment mga kababayan. Yung mga pundo ng local governments na hindi nagamit, hindi naubos, yun po ay inilalagay sa Maharlika investment, no? Yung Maharlika funds, no? Maganda naman po 'yun. Kasi kung hindi mo nagastos yung buong budget mo, dapat ibalik mo 'yan sa treasury. Correct me if I'm wrong, Sabi dito guys, paglalagay ng Baguio City Government ng 4.4 billion time deposit, high yield deposit. Ay wow, grabe, ang laki. Laki nito mga bes. Pinagpapaliwanag ng government auditor ang pamahalaang lungsod ng Baguio. Nako, patay ka ngayon. City na pinamumunuan ni Mayor Benjamin Magalong hinggil sa 4.429 billion. Ayan, halaga ng pera na ipinasok nito sa mga time deposit sa iba't ibang high yields saving accounts hanggang noong December 31, 2023. Baka may something ito guys Alam nyo ito lang ang alam ko, no? Ang mga local government kasi, yung kanilang mga pundo guys, may mga mga diskarte ang mga yan Hindi ko sinasabi lahat-lahat. Ito wala akong binanggit na pangalan. May mga local governments, I think not all siguro ginagawa nila yon. Yung mga pundo po nila, yung iba, in-invest nila mga kababayan. Ngayon, yung tubo nun, yung iba napupunta sa bulsa. Hindi ko alam kung saan napupunta yung iba. Mga kababayan, sabi ko nga, mas malakas po ang korupsyon sa lokal kaysa sa taas. Ayan, tuloy. Sabi, batay sa schedule of cash in bank, local currency ng Baguio City Government, na nakuha ng Commission on Audit COA, ang pamahalaang panglungsod ay may 17 accounts sa Land Bank of the Philippines at 7 accounts sa Development Bank of the Philippines. Ay grabe, ang dami. Ano kaya guys ang purpose ni Mayor Magalong? Bakit 17 accounts ang pinagdidepositan niya itong mga pera na ito? Nako. Questionable, no? Hindi ko alam yan. Ano guys, kayo alam nyo ang ibig sabihin yan? Well, katulad po ng sinasabi ko, yan ang ginagawa ng ibang local governments, no? Yung pera na pundo nila, ini-invest nila yan. Mga best. Tapos yung kita, agay, diretso bulsa.
Dapat sana yung kita, yung tubo, napupunta po sa mamamayan. Ganun lang kasimple. Huwag nyo sabihin sa Baguio, walang mga maralita dyan. Marami. No, sana po, sa mga local governments, nakatutok din po kayo doon. Bigyan nyo rin sila ng talagang kaukulang tulong. Tulad sa ginagawa po ng pamahalaan, yung MSE, 'di ba? Yung Kapos Kita program na sinasabi ni Pangulong Marcos Jr., yung mga nagtitinda sa mga street, mga vendors, dinadagdagan ng kanilang puhunan. Sa mga ganyang paraan, malaking tulong na po yun, mga besa. So, dahil dito, mga kababayan, talaga naman medyo alam na alam ni Pangulong Marcos Jr. yung style ng local government Alam na alam niya, mga besa. Tuloy, ang mga account sa DBP ay may kabuuang halaga 1.112 billion, samantalang ang mga account na sa Land Bank ay may kabuuang depositong 3.17 billion. Agay, nako, laking pera ito. Ang naturang halaga ay kasama sa ulat ng COA, kaugnay ng pundo ng lungsod ng Baguio na inilabas noong December 1, 2024. Nako, oy COA, hindi lang po ang Baguio, dapat bawat lokal kailangan i-audit nyo. Kasi medyo malakihang corrupt dyan ang nasa baba Medyo mayroong, maraming mas malala ang corrupt sa baba. Hindi ko sinabi lahat, guys. Record show that the city government had repeatedly placed rule over large amount of cash under the time deposits high yield savings account for the past several years. The comparative year-end balance as reported in the financial statement in CY 2018 to 2023 has significantly increased ayon sa audit ng COA. Ay, grabe. Malay natin, guys, malakas ang koleksyon nila. Sa tax or mataas ang tubo ng pag-i-invest nila sa iba't ibang mga kumpanya, 'di ba? Kaya sabi niya, 'di ba? Ano tawag dito? Increase, sabi nga. Significantly increase. Ay, wow. Chochal. Tuloy, mula sa 2.71 billion to 2.721 billion noong 2018, tumaas ng 566.98 million. Ay, wow, social. Laki. Ang laki ng tinaas, mga bes. May hukus-hukus ba dyan? Sabi ko lang yun, guys, Ang mga time deposit placements ng lungsod na umabot sa 3.288 billion noong 2019. Nako, talaga naman. Grabe, ang daming pera ng Baguio. Tumaas ito ng 378.907 million na lumubo sa 3.667 billion noong 2020. At sa kabila ng mga hamon ng COVID-19 pandemic, nadagdagan pa ito ng 246.607 million na umaabot sa 3.914 billion sa pagtatapos ng taong 2021. Ay, grabe. Araw ng pandemic, lumubo pa talaga. Wow, grabe ang tinding. Parang hindi nagamit, guys. Hindi natin alam, okay? Noong 2022, bahagyang tumaas ang kabuang deposito ng 19.122 million, ngunit lumubo ito ng 495.92 million noong 2023 na umaabot sa 4.429 billion. Agay! So parang ang dating, no? Parang pinagpapaliwanag sila ng COA. Ano ba ang kadahilanan kung bakit lumubo? 'Di ba? Nasaan kung ito po ay ininvest sa mga investment, nasaan yung mga tubo? Nako, parang delikado yata dito si Mayor pag inusisa ng COA, kung lumubo ito, no? At yung sinasabi ko, pag ininvest ito sa iba't ibang kumpanya, siyempre tutubo po yan ng malaki, mga kababayan. Ang tanong, nasaan yung mga tubo? Hindi natin alam, mga kababayan. Okay? So, tuloy. Puna. Nako, pinuna na talaga ng COA. Nako.
Puna ng mga auditor, ang pundo ng Baguio City na nasa bangko ay may interest na 0.65% hanggang 1.75% at may maturity na mula 63 hanggang 182 araw. Nako, magpaliwanag ka, Mayor. Yan po ang hirap yung puna ka ng punga sa kapwa. Nako, talaga naman. May tinatago pala. Kasi ang ayuda, mga kababayan, 'di ba? Binabatikos niya yung ayuda. Samantalang kasama naman siya nung that time na may payout sa Baguio. Biro nyo yun. At least ang ayuda, nakakatulong. Maraming naitutulong yan sa mga maralita. My goodness. Ako guys, no, iba sa atin siguro, baka ayaw nyo against kayo sa ayuda. Ako naman, dumedepende po ako kay Pangulong Marcos Jr. Si Pangulong Marcos Jr. nga hindi niya po binabatikos ang ayuda Pag binatikos ng Pangulo ang ayuda, natural, tatanggalin niya yan. Pero hindi no? So ibig sabihin, maganda ang ayuda, nakakatulong sa pangkalahatan. Lalo na po sa mga maralita. No? Ang daming magandang programa ng gobyerno. Nandiyan na yung tupad. Tingnan nyo yun. Ayan ba yung masama? Ang tumulong sa kapwa, nabibigyan sila, naaabutan sila yung mga maralita. So ibig sabihin, itong mga walang gutong kitchen, masama din pala yan. Dahil pagtutulong sa kapwa yan O yung AX, masama rin pala yun. Ganon. So, ibig sabihin, itong mga dilis na ito, pag yung poon nila ang tumulong, hindi masama. Ang pahamalaan, yung mga magagandang programa, yun ang masama. 'Di ba? Wag tayong magpapakalinis. Dahil hindi naman tayo malinis. Remember, nobody's perfect sa mundong ito. Lahat nagkakamali. Pero kung alam mo ang pagkakamali, ituwid mo na hindi mo nagagawin uli. Ganun lang yun. Tuloy! Sabi dito, the interest rates were lower than the minimum agreed interest of 7.5% required under the Sangguniang Panglungsod Resolution number 8282 series of 2001. Ayon pa sa COA. COA, igihin nyo ang manita. Pagpapalain kayo ng mahal na Panginoon. For sure yan. Napapansin ko sa COA, parang nagtatrabaho sila ngayon mga kababayan. Remember, ang dami pong mga mayor sa local government ang nasuspindi. May mga anomalya na nakikita ang COA. Ganon, kagaling mamuno si Pangulong Marcos, guys. Nung mga nakaraan, ay sus, Mariusip, walis. Kaya gustong-gusto nila si Digong ang mamumuno kasi malaya po sila, walang naninita, hindi kayo naloka. Sa aking kaisipan lamang yan, guys. Yun ang nakikita ko Nangangahulugan umano na lumampas ang pamahalaan ng lungsod ng Baguio ng 3.734 billion sa interest nito. Agay, ano na. Ito po ang mahirap, Ito po ang mahirap. Pag hindi mo po sila sinita, wala po silang ni oy, ni ay. Walang mga report sila. Di ba? Ngayon, pag sinita sila, dito talaga lalabas. Saka sila gagawa ng aksyon. Ganun yan dapat dito talaga sa mga ito, sisitahin every year. Dapat maging mahigpit ang pamahalaan sa kanila. Kung saan napupunta yung mga pundo nila. Ngayon, kung ang pundo naman nila is mayroong paglubo at nag-increase na nag-increase. Di ba? Dapat magpapaliwanag sila sa COA. Kaya nag-increase ang ano namin, ang pundo namin ganito, si ganito. Di ba? Kung nag-increase yung tubo sa investment, yung tubo na yun saan napunta? 'Di ba? Saan nyo ginamit ang tubo na yun? Pera kasi ng gobyerno yun Dapat kung ipinatubo mo sa mga investment, dapat yung tubo na yun gamitin mo doon sa nasasakupan mo sa pangangailangan ng mga tao nangangailangan. 'Di ba? Ganun lang naman kasimple po yun kung talagang magaling kang mayor. Yan, tuloy. Sabi dito guys, the funds placed under HYSA time deposit totaling 4 billion plus. 4,428,000,000. Ayan, plus mga kababayan, as of December 31, 2023 is in excess
by 3 billion 733 ay plus mga bes. Ay nako. Or 537% over the idle fund of 695 million plus mga bes. Paliwanag ng COA. Ayan o. Oh, ayan o. Nakikita nyo? Oh, yan. Oh, tuloy. Ayon sa mga auditor, ang mga idinipositong pundo ay mula sa mga pundong nakalaan para sa pagbabayad ng mga kasalukuyang obligasyon at mga pundong itinakda para sa mga nakabudget na regular at karaniwang gastusin sa operating expenses sa taong 2024. Ayon. Oh, tuloy. Such condition attribute to the accumulation of liabilities to supplier, contractors, unsettled obligation to officers, employee, and unremitted amounts in favor other government agencies ayon pa sa tanggapan. Agoy, nako. Tuloy, dagdag pa rito, natukoy na ang pundong 1.877 billion ay bahagi ng 20% development funds na nakalaan para sa punduhan ang mga priority project ng pamahalaan ng lungsod. Agoy. Dapat talaga mga kababayan, ang mga pundo ng local governments talaga dapat isisitahin yan every year, every end of the year, no? Dapat sisitahin dapat talaga kung saan napupunta yung mga pundo nila. Dapat kumpleto resibo ang kanilang isumite sa COA para makita kung talagang ginastos nila ng tama. Kasi alam po natin, maraming mga locals na may hukus-hukus yan eh. Tuloy, habang ang pundo ng lungsod ay nakalagay at kumita ng interes. Agay, sinabi ng mga auditor na ang kabuang halaga ng bayad para sa construction at mga gastusin na may kinalaman sa mga local developments project noong 2023 ay umabot lamang sa 293.358 million na tinatawag nilang quiet insignificant. Aba, may quiet pa talaga. Kumpara sa 1.877 billion sa development funds na inilagay sa time deposit. Nako. Dapat ipaliwanag ni Mayor Magalong ito, guys. Kasama po ang mga resibo. Tuloy, inamin ng pamahalaang lungsod ang mga obserbasyon ng audit at nangako na susundin ang rekomendasyon na i-withdraw ang sobrang puhunan mula sa time deposits upang masital ang mga liabilities at hindi nabayarang obligasyon. Nako, yan po ang hirap. Pag hindi po kayo sinita ng COA, hindi po kayo gagalaw. Ngayon, pag sinita kayo, saka kayo gagalaw. Di ba mga kababayan? Ito minsan ang sakit ng ibang locals. I'm not saying all. Di ba? Pag hindi talaga gumalaw, hindi talaga ina-audit ng COA mga yan, ay, wala. Thank you na lang. Kailangan maging mahigpit din ang COA. Dahil ngayon, mahigpit ang COA under the Marcos administration. Yan. Ngayon, nako, kailangan managot ang dapat managot kung mayroon man talagang anomalya na nangyayari. Sos, Mario Joseph. Pag hindi sinita, wala. Nga. Thank you na lang ang mga pera. Ganyan mga style ng ibang local governments, mga kababayan. Mag-i-invest mga yan. Wala akong sinabi na si Mayor Magalong mag-i-invest sila ng pasikreto. Ngayon yung mga invest nila pag kumita ng malaki, mahina po ang 500,000, milyon po yan. Siyempre yung kita hindi natin alam kung napupunta sa nasasakupan. Baka napunta ang iba sa bulsa. Malakas ang kita kung magaling ka talaga mag-invest sa iba't ibang kumpanya, ay sus Mario Joseph, malaki lulubot talaga ang ATM card mo, guys. Tuloy, sa kabila nito, nakiusap ito sa COA na bigyan sila ng karagdagang oras upang ang mga time deposit accounts ay ma-terminate lamang pagdating ng kanilang maturity. Bakit naman kasi Mayor? 17 accounts? Grabe, ang dami niyan bakit kailangan kasi ng 17 accounts? Ilan ba ang accounts ng local governments dapat ang mayroon, mga kababayan? 17 ba? Ang alam ko hindi Ang dami naman yan. Ba't ang daming mga accounts na natuklasan ng COA? Salamat sa COA. Galaw-galaw kayo. Dapat isa-isahin nyo yung mga locals. Para madala ang mga yan Pag hindi mo kasi pukpukin, hindi magsasalita ang mga yan.
O yan, o, gayon pa man, ipinaabot nito sa COA na ang mga abiso ng pagtatapos ng mga accounts ay naipapadala na sa mga bangko. O, dapat lang. O, ayan guys ha. Sabi nga natin, bago po tayo mamuna or batikusin ng ayuda, siguraduhin natin na mayroong kayong sapat na ebidensya kung talaga yung ayuda ay kinurap. Di ba? O, kung may problema kayo sa mga ayuda, di mayroon naman tayong korte, pwede naman kayo magsampa ng kaso. Pero kung yung babatikos lang kayo, para lang sabihin na magaling ka, binabatikos ang si ganito, ganun. Uy. Kasi ano ito tatakbo uli yata ito sa pagka-mayor uli. Oh, yan ang hirap, no? Sakit ng ibang politician pag malapit ng eleksyon. Ang daming mga style buluki, no? Para lang makapanira. So dahil dito mga besa, panoorin nyo itong mga nagko-comment. Matatawa kayo dito guys ha. Tingnan nyo kung paano nila binanatan si Mayor Magalong. Okay? So yun mga kababayan. Panoorin nyo na ito. Eto na. Sabi dito guys ha. Paging Attorney Libayan, i-content mo naman ito at ipaliwanag mo. Biyenan mo ito. Okay. Kilala nyo guys yung isang abogado na content creator din. Oh, ay anong sabi? Paging Attorney Libayan, i-content mo naman ito at ipaliwanag mo, biyenan mo ito. Agay. No. Magalong, yun tuloy. Ang karma kapag sobra kang manghuhusga, hanapin ka rin ng mga kamalian. Kaso ang mahirap may resibo ang mga kamalian mo. Oh, ayan. Huwag na tayo masyadong naghuhusga. Ha? Kung ang akap ay kumbaga may nasasabi si Mayor Magalong, huwag nyo na questionin ang akap. Para sa akin kasi, sumusunod din naman ako, bumabase ako kung ano po yung sinasabi ng Pangulo. Diba? Unless, pag sinabi ng Pangulo, tanggalin ko yan, walang kwenta, doon, masasabi nyo na sasabihin nyo doon na, hindi maganda ang akap. Diba? Pero pag ang Pangulo, wala siyang nasasabi, isang ayon naman siya, dahil nakakatulong po yun. At least, diba? Sa akin lang at least nakikita nyo yung akap na ibabalik sa mamamayang Pilipino. Diba? Ngayon, kung may problema kayo sa akap, kung sinasabi po ng mga dilis, korupsyon, may kinukurap nila, o naghati-hati yung mga congressman, sinasabi, wag na kayo magkuda sa social media, idiretso dyan sa korte kung mayroon talaga yung proof, di ba? Pero palagay ko wala kasi napupunta sa mamayang Pilipino yan O nakikita naman natin, no, pagbibigay ng mga ibang congressman. O, di ba? Ay, nako. Yan hirap husga tayo ng husga. Pero hindi natin nakikita yung sarili natin, may mali rin pala. O, di ba? Hindi tayo pala malinis. Mahirap ng ganun. Wala na atang matinong politiko. Ngayon, sariling interest na lang ang iniisip. Oo nga naman, bakit naman kasi nilagay sa iba't 17 accounts, di ang dami yun mga besa. Ayan, kuda ng kuda kay speaker tungkol sa akap. Ayun, mumpak na may korupsyon daw. Siya pala itong totoong kurap at may 4 na kaso sa ombudsman. Nag-iingay para lang mapagtakpan ang sariling pangurakot niya. Agay! Di ba mga kababayan? Kaya nga, bago tayo humusga or magbintang ng kapwa, make it sure na malinis ang pagkatao mo. Kasi hindi pwede sa korte po yan. Pag pumunta ka ng korte, siguraduhin mo, yung sinampa mo ng kaso, siguraduhin mo sa sarili mo na malinis ka, na walang makita na kadumihan. Nako! Dahil once na ma-found out ng korte na mas malala pala ang pagnanakaw mo, mapapahiya ka lang. Mababalingan ka, makukulong ka pa. Di ba, mga kababayan? Kaya sabi ko sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., marami po talagang sumisingaw, nakabulukan ng ibang lokal. Sa totoo lang, di ba? Himala ngayon ang COA, talagang nagtatrabaho mga kababayan Hindi kayo talaga uubra. Tingnan natin yung mga nagko-comment. Ayun, tuloy, Yorme. Nabubunyag na. Minsan, ugaliin. Tingnan ang sarili bago tingnan ang iba. Tumpak! Ayan, ito pa. May 15 stories
15-story na condo hotel na kasalukuyang itinatayo, binuraot ang may-ari ng Good Test Restaurant para ibenta sa kanya ang popular food resto sa Baguio. Pinahirapan ang small-time businessman para maipasa niya sa mga babayan niya para from Pangasinan, mga pwesto at iba pang kahina-hinalang properties. Tapos may Parkways Medical Facility pa siya, nakasabwat ng national noong panahon ng pandemic. Tingnan nga natin ito. Noong panahon ng pandemic para mangulimbat ng pera. Hindi ako nagsabi niyan, guys, yung mga nagko-comment. Agay. Ang tanong, saan nanggaling ang pundo para sa 15 stories condo hotel niya? Agay. Sagutin mo po yan, sir. Baguio voter here never voted for this man. Kagaya din siya ni Digong. Oo, may magandang nagawa din naman. Hindi natin iyon isinasantabi. Kaso, mas malakas kasi yung korupsyon manang-mana sa idolo niyang si Digong. Nako. Ayan na. Mabuti na si Tanang Kuwayan. Mas maganda naman yan, guys, ha? At least, naalarma kayo ngayon, mga locals. Ha? Yan. Bago tayo humusga, siguraduhin malinis ka. Pag hindi, tae ka. 'di ba? Walang usok na hindi uusok. Kaya minsan, mga kababayan, natatakot yung mga ibang politician, no? Kasi ang mga political content creator nilalabas nila sa social media. Naloka ako. Ang akin dito, pawang katotohanan lamang. Diyan kikita ang mga government agencies, opisyal sa mga pundo nila na time deposit sa mga bangko para magkaroon ng interest. Pero yung interest ay mapupunta sa kanilang bulsa. Correct! At hindi halata na korupsyon na pala yun. Kaya genius si PBBM. Kaya genius si PBBM. Pinanukala ang Maharlika Investment Fund para yung budget na sobra na di nagamit ng mga government agencies ay doon papasok sa Maharlika Investment. Tama! Iba talaga pag matalino ang Pangulo. Wala kayong kawala. Ngayon, nga. Ay, nako, naloka. Aba, kung may sobra, ibalik nyo sa treasury yan. Para hindi kayo masilipin. Agay. Anong sabi, guys? Ulitin nga natin ito para maganda. Akala nyo yung mga netizens natin na nagko-comment. Nako, maraming alam yan, guys. Nagre-research din ng mga yan. Kaya genius si PBBM na pinanukala ang Maharlika Investment Funds para yung budget na sobra na di nagamit ng mga government agency ay doon papasok sa Maharlika Investment Fund para hindi mapunta sa bulsa yung sobrang budget na inilaan sa isang taon sa government agencies official. See? Sabi ko sa inyo ganon katalino si Pangulong Marcos Jr. Why? Kasi lahat ng locals, guys, nasisilipan. Kaya maraming local governments ngayon na mga mayors na suspindi. Sa totoo lang. Sabi ko sa inyo, ang Pangulo tahimik lang. Pero pag gumalaw, matinik po yan, pailalim. Ngayon, ito, resulta. Invest yung pera, tapos yung tubo ibubul. Di ba? Tama, may punto sila, guys, Ininvest yung pera, tapos yung tubo ibubulsa. Ginawa na yan dati sa SSS at GSIS. Noong panahon ni ni Gloria to, guys, dating Pangulong Gloria. Nire-remit ang kita ng investment fund. Yan. Yan, ito po, guys, ang sinasabi ko. Mas malala ang korupsyon sa baba kaysa taas. Ito yung isa sa mga paraan nila. Kunwari, ini-invest nila sa kabila, sa mga ibang, iba't ibang kumpanya. Hindi natin alam kung saan banda.
Pero malaki din ang kinikita nila yan, mga bes. Yung kinikita nila, ay, tama nga, itong sinasabi nila, diretso bulsa. Di ba? Wag niyo sasabihin walang naghihirap sa Baguio. Wag niyo sasabihin walang naghihirap sa sa Davao or sa Cebu. Marami. Suyurin niyo yung mga bawat lugar. Maraming naghihirap, guys, Pero nasana minsan ang ating mga local governments, tingnan niyo naman yung ibang mga maralita. Tulad yung ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. 'Di ba, yung kapuskita? Binibigyan niya ng dagdag puhunan. Kita yung mga vendors. Yung tinatawag na MSE, dinadagdagan ng puhunan. Dapat ganyan ang ginagawa ng mga local governments. Sa mga vendors, dagdag puhunan, kawawa naman sila. Kaysa naman ganyan ang ginagawa nyo sa pera ng pundo ninyo Ay nako, talaga naman. Wala kayong kawala pag si Pangulong Marcos. Alam nyo guys, ito si Magalong, anti-Marcos ito. Akala niya malinis siya. Isip-isip ka muna, Mayor, Pader, binabangga mo. Binabati ko siya kasi ang AKAP dahil tatakbo ito sa pangatlong term. Kinakawawa nyo ang AKAP? Anong problema nyo sa AKAP? Bakit ganyan kayo? Puro kayo AKAP. Kahit yung mga dilis, puro AKAP. Puro ayuda daw, ayuda. Bakit? Araw-araw ba binibigyan sila ng ayuda? Sige nga. Ako guys, mayroong mga ibang vloggers na hindi sang-ayon sa AKAP. No, ako. Kung ano po ang gusto ng Pangulo, doon ako. Bahala na kayo ano masasabi sa akin. Basta, na-side lang ako kung ano ang mga sinasabi ng Pangulong Marcos Jr. Siya nga, hindi niya nga binabatikos ang AKAP yung tupad, hindi niya nga binatikos di ba? Kaya kung saan ang Pangulo, doon din ako. Di ba? At least, siya, binabalik niya yung pera ng taong bayan sa mga Pilipino din. Katulad niyan, pagtulong. Di ba? Maganda yan, natutuwa ako dito sa mga nagko-comment, mga besa. Ang daming kaso niyan sa ombudsman, nakasampa, tapos kung makapuna sa iba, tigas ng mukha, wala naman maipakitang ebidensya, puro chismis lang. Mana kay idol. Guys, I think may kaso ata ito si Mayor Magalong, sa ombudsman. Hirap sa atin, mga bes. Puna tayo ng puna. Hindi naman pala tayo malinis pag ganun. Kaya wag ka na lang pumuna. kung maitim din ang budhi mo. Kaysa sa maingay, may gustong pagtakpan. Agay! May 4 na kaso. Na graft and corruption. Patay ka ngayon. Kaya maingay, puro pa-interview. Duterte style niya, nag-iingay para pagtakpan ang masamang gawain. Sa totoo lang guys, marami nagsasama. Sana, babalik sa pwesto si Digong. Gusto niya talaga makabalik si Digong sa pwesto, Kasi para magawa nyo yung gusto nyo. Malaya kayo. Hindi siya mahigpit. Si Pangulong Marcos Jr., Nako, hindi niyo po talaga nababasa ang pagkatao ni Pangulong Marcos Jr. kung gaano kahigpit. Kasi ang Pangulo, alam na alam niya ang kilos ng local government. Yan ang hindi niyo alam. Alam na alam niya. Yung mga sikwat-sikwat, alam na alam ni Pangulong Marcos Jr. yan. Real talk po tayo. Dumaan na siya dyan. Tapos gustong i-modernize yung Baguio, wet market, imbis na gastusin ng LGU. Pinaubaya sa SM, issue ngayon, yan doon sa Baguio na tinututulan ng mga lokal. Agay, ayan siguro taga Baguio ito mga to. Bago kasi ngumaw ay dapat malinis. Tama! Ayan. May kabalastukan pala itong taong ito Galit yan sa ayuda, Parang naloka ako. Tama guys, yung sinasabi ng aking lola. Sabi ng lola ko, yung mga taong nagbibintang, walang humpay pagbibintang, gawain po nila yan. Tama nga,
Iiyak na naman yan na sinisiraan siya. Yung reklamo niya sa ayuda base sa haka-haka. Yung kanya galing COA. Mismo COA ang sumita. Di ba at least guys may ebidensya tayo. Mismo COA ang sumita. Agay. Kaya pala maingay sa ayuda. Yung pala may tinatago si Mayor. Ito yung akala mo kung sinong malinis. Tingnan nyo guys may palusot na naman si Attorney Libayan dyan. Kilala nyo guys no si Attorney Libayan? Makaduterte yun eh. Yun. Kinon Road. Lifetime ang road repair. Baka dumating na si Jesus Christ, di pa rin. Tapos, at yung traffic wars na ito. Yan. Alam nyo, mahirap talaga magsalita against them. Pero, bumabase pa tayo kung ano po yung mga sinasabi na nagko-comment, kung ano po yung pagsita ng COA sa kanila. Iniisa-isa na kayo. Ay, ewan. Mayroong guys, dalawang mayor na suspending ngayon. Iba yung pinost ko yung in-upload ko. Mayroon pa, hindi ko na pinost na. Kaya pala, nag-iingay. Sarap pakinggan itong mga ano nila. Minsan kasi, pinakamabuti na ang tumahimik kaysa kumampi sa alam mo na nangang mali, wala sa ayos to. Yan ang hirap yung iniidolo mo, may kabulukan. 'Di ba? Tapos na found out ikaw rin pala. Yan ang balik sa iyo. Siguraduhin mo kasi muna malinis ka rin. Binalikan ng karma. Patay tayo diyan. Permissible naman, walang kurakot na nangyari dito. Need lang ng ipaliwanag lang mga placement na ginawa sa excess and idle funds ng Baguio City. Yun na nga nandun po tayo. Ito po kasi ang mahirap Pag hindi po sinita ng COA, walang pagpapaliwanag. Thank you very much na lang. Tahimik na lang. 'Di ba? Kung hindi sinita ng COA, di hindi po lalabas 'yan. Ganun lang 'yan kasimple Kasi ayaw nyo masita. Mabuti ang COA gumagalaw na ngayon. Naninita na. Ngayon dahil sa COA, ayan, nabubunyag tuloy. Ito yung sinasabi ko, Mr. Magalong, kung ano-ano ang binabato mo, mga puna sa pamumunuan ni Speaker Romualdez. Yun pala, may mga skeleton. Yun, natatawa ako sa kanila Yun pala, may mga skeleton at bagahe ka pala na dapat mong sagutin. Lalo na, galing sa COA yan. Mga nabanggit. Tama. Ay, nako. Yan, sa katangahan mo, nabulatlat ka tuloy. Shout out sa mga nagko-comment dito. Ay, pasok, kabutas natin, agay. Sabi ni Bentulfo, putok sa buho. May kabal. Sorry guys, natatawa talaga ako sa mga nagko-komento. May kabalbalan din pala ang kalbo. Ay, naloko na. Basta kalbo daw salot. Correction naman, sir. Hindi naman lahat, oy. Hindi naman lahat. Nagkataon na sa Senado lang yung isa. Naloko na. Nagmamalinis ang isa. May sariling diskarte din pala. Hindi lang halata. Kung hindi na balita. Malinis sana ang mukong. Kudo sa social media report. Yes! Pasalamat kayo sa amin kasi binubulatlat at pinupost namin. Well, anyway guys, napakahaba ito. Naalala ko tuloy si Bongo. Ay, ewan ko. Yun nagtatago sa Malasakit Center. Nagmamagaling at nagmamalinis. Yun pala, kung totoo man. Agay, lahat na nagko-comment, walang maayos na nagko-comment guys ayan, reklamo ka ng reklamo. Mas malaki naman pala sa iyo ang ayudang nakuha mo. Rawit.
Akala mo walang bahid, basta nasa politika, lahat may mansa. Agay, 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 patay tayo dyan. O, tingnan mo itong si Magalong na ito. Inutakan ng mga kababayan niya at corrupt mayor pala. Shout out sa mga people sa taga Baguio. Akalain mo kung makapuna si kay Speaker Martin at mga kongresista, may kababalagan. May kababalagan din pala. Yari ka tuloy, kalbo. Agay, tigas ng mukha. Tapos ka na, kalbo. Ayan, hanggang dyan tayo guys ha. Ang haba kaya nito. At ayun, natapos na. Ayun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Ako? Kudos naman sa COA. At least nagtatrabaho kayo ngayon. Iba talaga ang pinuno sa palasyo mahigpit, ha? So nako, lalo nga maiinis ito si Mayor Magalong. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.